Sa ilalim ng walang humpay na buhos ng ulan, hawak ni Luna ang isang gusot na resibo, ang tanging naiwan sa 20 taong pagtitiis at pagtitipid. Habang nilalamig sila ng kanyang anak sa madilim na kalsada, sa loob ng isang mainit at marangyang mansyon, isinusuot ng kanyang asawa ang isang kwintas na diamante sa leeg ng ibang babae. Ang perang ipinambili niyon ay hindi galing sa yaman ni Dario, kundi mula sa kinabukasan ng anak na si Bea na ninakaw nila ng walang awa. Akala nila ay isa na lamang basahan si Luna na pwede nilang itapon, ngunit hindi nila alam na ang gabing ito ang magiging simula ng isang bagyong sasalanta sa kanilang huwad na paraiso. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Luna nang makita niya ang balanse sa kanyang passbook. Blanko. Ang mga numerong pinagpaguran niyang ipunin sa pamamagitan ng paglalaba at pagtitipid ng barya sa loob ng 18 taon ay naglaho na parang bula. Sa halip na ang tuition fee para sa kolehiyo ni Bea ang nakatala sa huling transaksyon, isang pangalan ang nakaukit doon na tila punyal na tumarak sa kanyang puso. Celestina Jewelry. Nanginig ang mga tuhod ni Luna, hindi dahil sa lamig ng aircon ng bangko, kundi sa init ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Ang perang yon ay dugo at pawis niya. Iyon ang pangako niya sa kanyang anak na hindi ito matutulad sa kanya. Isang babaeng walang tinapos at umaasa lamang sa awa ng iba. Ngunit sa isang iglap, kinuha iyon ni Dario para lamang ibili ng luho ng kanyang kabit. Umuwi si Luna na mabigat ang bawat hakbang. Pagpasok niya sa bahay na 2 dekada niyang nilinis at inalagaan, naabutan niya si Dario na nakatayo sa harap ng salamin. Inaayos nito ang kanyang mamahaling kurbata at suot ang isang itim na tuxedo na halatang bagong bili. Amoy na amoy ang mamahaling pabango na pumuno sa buong kwarto, isang amoy na kailanman ay hindi dumikit sa balat ni Luna. Dario, ang tawag ni Luna. Basag ang tinig ngunit puno ng diin. Saan napunta ang pera ni Bea? Why is the account empty? Hindi man lang lumingon si Dario. Patuloy lamang ito sa pag-aayos ng kanyang buhok, tila isang hari na hindi pwedeng abalahin ng isang alipin. Nang humarap ito, isang ngisi ng pagkutya ang sumalubong kay Luna. "You're home early," walang ganang sagot ni Dario. "At wag kang ngang sumigaw. Para kang palengkera." Ang pera ng anak mo, Dario? Pambayad yon sa enrollment niya sa Lasal. Bakit nasa Celestina Jewelry ang transaction record? Nanginginig na ang buong katawan ni Luna habang iwinawagayway ang passbook sa mukha ng asawa. Tumawa ng mahina si Dario, isang tawang puno ng pang-uuyam. Lumapit ito kay Luna at marahas na hinablot ang passbook bago ito ihagis sa basurahan. "Stop acting like a victim, Luna. Consider that money as payment. Bayad mo sa akin sa loob ng 20 taon na pinalamon kita at pinatira sa pamamahay ko. Sa tingin mo ba libre ang mabuhay?" Naramdaman ni Luna ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Anong pinalamon? Ako ang nagbayad ng kuryente. Ako ang nagkukumahogong magbenta ng ulam para may makain tayo kapag natatalo ka sa sugal. That money was for Bia's future. Bia doesn't need college. Malamig na sagot ni Dario habang isinusuot ang kanyang relo. She can work via call center or mag-aral mag-manicure. Huwag na tayong mangarap ng gising. Besides, I need to invest in my relationship with Celestina. She can give me things you never could. Power, connections, and respect. Bago pa makasagot si Luna, narinig niya ang kalabog ng mga maleta mula sa itaas na palapag. Bumaba si Bea, hila-hila ang kanilang mga gamit, habang ang mga tauhan ni Dario ay walang pakundangang inihahagis palabas ng pinto ang mga natitirang damit ni Luna. "Get out!" utos ni Dario habang binubuksan ang pinto. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan at ang hangin ay humahampas sa mga bintana na parang nagbabadya ng isang dilubyo. "Dario, paparating ang bagyo. Saan kami pupunta?" Sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Luna ang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. Not my problem anymore, sagot ni Dario bago niya itulak si Luna palabas ng pintuan. Na-transfer ko na ang titulo ng bahay kay Celestina. She wants this place clean before midnight. Alis! Bumagsak ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Luna, kasabay ng isang malakas na kulog na yumanig sa buong kapaligiran. Rinig na rinig niya ang paglapat ng seradura, ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Wala silang nagawa, kundi ang pulutin ng kanilang mga basang gamit na nagkalat sa putikan. Ang tubig ulan ay humalo sa mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Luna. Yakap-yakap niya si Bea. Pilit na sinasalag ang lamig at hagupit ng hangin gamit ang kanyang sariling katawan. Naglakad sila sa madilim na kalsada, walang payong, walang direksyon. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Luna. Ang bigat ng kanyang dibdib ay higit pa sa bigat ng maletang hila-hila niya. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin na hindi na muling mabubuo. I'm sorry, anak. I'm so sorry. Paulit-ulit na bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay halos lunurin ng ingay ng ulan. Wala na. Wala na tayong pera. Wala na tayong bahay. Huminto si Bea sa paglalakad. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng kanyang ina. Ang mga mata ng dalagita, sa kabila ng pagiging bahasa at namumula, ay nagliliyab sa isang tapang na hindi inasahan ni Luna. Ma, stop saying sorry, matigas na sabi ni Bea. Bagamat nanginginig ang boses nito sa ginaw, hindi mo kasalanan na demonyo siya. Hayaan mo yung pera. Magtatrabaho ako. Pero hinding-hindi tayo babalik sa kanya para magmakaawa. Hinding-hindi, ma. Niyakap ni Luna ang anak ng mahigpit. Humuhugot ng lakas mula sa maliit na katawan nito. Sa gitna ng unos, naramdaman niya ang isang uri ng init na hindi kayang ibigay ng anumang yaman, ang pagmamahal ng isang anak na handang lumaban kasama niya. Dahil sa matinding pagod at gutom, napilitan silang sumilong sa tapat ng isang saradong tindahan. Naupo si Luna sa malamig na semento, yakap si Bea habang pilit silang nagpapatuyo. Ang kadiliman ng gabi ay tila bumabalot sa kanila, pinalalala ang takot kung paano sila makakatawid sa gabing ito. Wala ni isang sentimo sa bulsa ni Luna. Ang tiyan niya ay kumukalam at ang puso niya ay durog na durog. Sa gitna ng ritmikong tunog ng ulan na humahampas sa yero, may ibang tunog na pumukaw sa atensyon ni Luna. Hindi ito tunog ng kulog o hangin. Ito ay tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos sa basang aspalto. Mabagal. Sigurado. Papalapit ng papalapit sa kinaroroonan nila. Nag-angat ng tingin si Luna. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis sa halo-halong takot at kaba. Mula sa dilim at hamog, naaninag niya ang anino ng isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Hawak ang isang itim na payong. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit naramdaman niya ang matalim na titig nito na nakapako sa kanila. Kaaway ba ito o isa pang bangungot? Hinigpitan ni Luna ang yakap kay Bea, handang protektahan ang anak kahit nakapalit ay ang sarili niyang buhay. Huminto ang mga hakbang sa tapat nila at dahan-dahang yumuko ang lalaki para ilahad ang isang panyo. Nakatitig si Luna sa panyong nakalahad sa kanyang harapan. Puti ito, malinis, at may burdang inisyal na RF sa gilid. Isang bagay na masyadong disente para sa marumi at maputik na kalsadang kinatatayuan nila. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin mula sa panyo patungo sa mukha ng lalaking nag-aalok nito. Hindi ito bata. Marahil ay nasa 50 anyos na. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng pilak at ang kanyang suot na barong ay formal kahit pa nasa gitna ng unos. Ngunit ang higit na pumukaw sa atensyon ni Luna ay ang mga mata nito. Walang bahid ng panghuhusga o awa, kundi isang uri ng malalim na respeto na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa sinuman. Tanggapin mo ito, Mrs. Alcantara.
Ang baritonong boses ng lalaki ay halos matabunan ng ingay ng ulan, ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ako narito para saktan kayo. Narito ako para tuparin ang huling habilin ng iyong ina. Natigilan si Luna. Ang banggitin ng kanyang ina, si Nanay Isabel, na namayapa na. Sa ganitong sitwasyon ay tila isang panaginip. Hinila siya ni Bea sa laylayan ng kanyang basang damit, bakas ang takot sa mukha ng anak. "Sino po kayo?" ang tanong ni Luna. Yakap ng mahigpit ang nanginginig na si Bea. "Ako si Attorney Rafael Ferrer, pakilala ng lalaki sa bayuko ng ulo bilang pagpupugay. At ang sasakyang yun ay naghihintay para dalhin kayo sa ligtas na lugar. Please, sumama na kayo. Hindi makabubuti kay Bea ang lamig." Wala nang ibang pagpipilian si Luna. Ang alternatibo ay ang manatili sa kalsada at mamatay sa ginaw. Tumango siya at inalalayan sila ng abogado papasok sa itim na sasakyan. Pagkasara ng pinto, tila naputol ang ugnayan nila sa maingay at malupit na mundo sa labas. Ang loob ng sasakyan ay tahimik, mainit, at amoy katad at mamahaling pabango. Napatingin si Luna sa kanyang mga kamay na puno ng putik na ngayon ay nakapatong sa malinis na upuan. Nahiya siya. Pakiramdam niya ay dinudumihan niya ang karangyaan ng iba. Isang pakiramdam na matagal nang itinatak ni Dario sa kanyang isipan. Tahimik ang naging biyahe. Nakatulog agad si Bea sa balikat ng ina dahil sa pagod. Hinaplos ni Luna ang buhok ng anak, pinipigil ang sariling mga luha. Saan sila dadalhin ng kapalaran? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito at tumambad ang isang mansyon na tila galing sa ibang panahon. May mga haliging bato at malawak na hardin. Hindi ito ang modernong bahay na gusto ni Dario. Ito ay bahay na may kasaysayan at kaluluwa. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng init ng fireplace at amoy ng bagong lutong sopas. Agad silang inasikaso ng mga kasambahay na tila ba kanina pa sila hinihintay. Matapos makapagbihis ng tuyong damit at makakain, dinala ni Attorney Ferrer si Luna sa library habang naiwan si Bea na mahimbing na natutulog sa guest room. Ang library ay puno ng mga librong amoy luma at mahogany. Umupo si Rafael sa kabisera at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Diretsuhin na natin, Luna," panimula ng abogado. Ang kanyang tono ay seryoso, ngunit may halong pag-aalaga. "Ang ina mo, si Isabel, ay hindi lamang isang labandera o tindera tulad ng pagkakakilala mo. She was Isabel Monteverde, the runaway heiress of the Monteverde Group." Umiling si Luna, tila tinatanggihan ng kanyang isip ang narinig. "Nagkakamali kayo, attorney. Namatay si nanay na walang pambili ng gamot. Kung mayaman siya, bakit niya hahayaang maghirap kami? Dahil pinili niyang protektahan ka mula sa mga linta ng kanyang pamilya," sagot ni Rafael. Binuksan niya ang folder. Umalis siya dahil sa banta sa buhay niya at sa buhay mo nung ipinagbubuntis ka pa lang, but she never stopped watching over you. At bago siya namatay, iniwan niya ang lahat sa iyo. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng 51% ng shares ng kumpanya. Napahawak si Luna sa gilid ng mesa. Ang impormasyon ay masyadong mabigat para sa isang gabing puno na ng trahedya. Ayoko. Ayoko ng pera, attorney. Nakita ko kung paano binaboy ng pera si Dario. Kung yan ang kapalit ng katahimikan, ayoko. Bumuntong hininga si Rafael. Tila inaasahan na niya ang reaksyong ito. Mula sa ilalim ng mga dokumento, naglabas siya ng isa pang sobre. Kulay kayumanggi at may tatak ng isang private investigation firm. "Naintindihan ko ang takot mo, Luna. Pero bago ka tumanggi, kailangan mong makita ito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging makapangyarihan." Iniabot niya ang mga litrato kay Luna. Kinuha ito ni Luna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Sa unang litrato, makikita si Dario na nakikipagkamay sa isang matandang politiko
sa isang madilim na restaurant. Sa ikalawa, may hawak silang kontrata. Sa ikatlo, halos masuka si Luna. Larawan ito ni Bea na lihim na kinunan habang naglalakad papasok sa eskwela. Kalakip ang profile ng matandang politiko na kilala sa pagiging mahilig sa mga batang babae. Dario is heavily in debt because of gambling and bad investments. Paliwanag ni Rafael. Ang boses ay matigas at puno ng galit. Ipinagkakasundo niya si Bea kay Governor Velasco. He is planning to marry her off pagtungtong niya ng 18 next month, kapalit ng pagbura sa mga utang niya at koneksyon sa gobyerno. That's why he didn't want her to go to college. Nalaglag ang mga litrato mula sa kamay ni Luna. Ang kaninang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang asawa niya, ang ama ng anak niya, ay ibinebenta ang sarili nilang anak? Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Luna. Ang babaeng kanina ay nakayuko at umiiyak sa ulan ay naglaho. Pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Bea na natutulog ng mahimbing sa kabilang kwarto. Inosente, walang kamuwang-muwang sa panganib na nakaambang. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay gera para sa buhay ng kanyang anak. Saan ako pipirma? Ang tanong ni Luna. Ang boses niya ay wala ng bahid ng panginginig. Ito ay boses ng isang inang nasukol at handang pumatay para sa kanyang anak. Inabot ni Rafael ang isang mamahaling pluma. Dito, sa sandaling mailapat mo ang pirma mo, magbabago ang lahat. You will have the resources to crush him. But remember, once you enter this world, there is no turning back. Hinawakan ni Luna ang pluma. Mabigat ito. Tila pasan niya ang bigat ng isang kaharian. Dahan-dahan, ngunit may diin, isinulat niya ang kanyang pangalan. Lunaria Monteverde del Rosario. Ang tinta ay kumapit sa papel, isang permanenteng marka ng kanyang bagong simula. Ngunit sa sandaling binitawan niya ang pluma, naramdaman niya ang pag-ugong ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Isang pamilyar na takot ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Dario. Binasa niya ang text at tila nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Bumalik ka dito at pirmahan mo ang waiver sa bahay. Kapag hindi ka nagpakita bukas ng umaga, ire-report ko sa pulis na kinidnap mo ang anak ko. You know I have connections, Luna. Ipakukulong kita at kukunin ko si Bea. Napatingin si Luna kay Rafael pagkatapos ay sa pirmadong dokumento at huli sa screen ng kanyang telepono. Ang demonyo ay hindi basta-basta bibitaw. Napahigpit ang hawak ni Luna sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Akala ni Dario ay hawak pa rin niya ang leeg ni Luna. Hindi niya alam. Ang Luna na nagbabasa ng mensahe ay hindi na ang parehong babae na pinalayas niya kanina. Subukan mo, Dario. Bulong ni Luna sa hangin. Ang mga mata ay nagdidilim sa isang bagong sibol na puot. Subukan mo. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi sapat upang tunawin ang lamig na bumabalot sa silid-aklatan. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Luna, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang estudyanteng humaharap sa kanyang pinakamabagsik na guro. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Isandro Cruz, kung si Rafael ay tila isang amang mapagkalinga. Si Isandro naman ay parang isang pader na yelo. Matikas, gwapo, ngunit walang bahid ng emosyon. Suot ang kanyang itim na suit na walang kahit isang gusot. Tinitigan niya si Luna na parabang sinusuri ang halaga ng isang sirang kagamitan. Ibinagsak ni Isandro ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagdulot ng bahagyang pagkagulat kay Luna. Tiningnan ko ang background mo, Mrs. Alcantara, panimula ni Isandro. Ang kanyang boses ay may talim na humihiwa sa katahimikan. And honestly, I am disappointed.
You have the Monteverde blood, pero ang mentalidad mo ay pang-alipin. Napayuko si Luna. Ang mga salita ay masakit dahil totoo. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko, Mr. Cruz. Alam ko. Mabilis na sagot ni Isandro. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tahimik ngunit mabigat sa pakiramdam. Alam ko na hinayaan mong tapakan ka ni Dario ng 20 taon. Alam ko na pumayag kang maging doormat dahil sa maling akala na iyon ang pagiging mabuting asawa. At ngayon, kahit may bilyones ka na sa bangko, nanginginig ka pa rin dahil lang sa isang text message ng banta. Inilapit ni Isandro ang kanyang mukha kay Luna. Ang yaman ay walang silbi kung ang may-ari ay duwag. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan mong patayin ang dating Luna. Dahil ang dating Luna, ang dahilan kung bakit nasa panganib si Bea ngayon. Kumuyom ang mga kamao ni Luna sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumbatan ng lalaking ito. Gusto niyang sabihin na ginawa niya ang lahat para sa pamilya niya. Pero nang tingnan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na mesa, nakita niya ang isang babaeng mugto ang mata at mukhang kaawa-awa. Tama si Isandro. Ang babaeng iyon ay walang kakayahang protektahan si Bea. Anong gagawin ko? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit wala ng panginginig. Nagbanta siya na ipapapulis niya ako. Umiling si Isandro at inabutan siya ng isang pirasong papel. Script ito. Dario is a bully using fear as a weapon. Paliwanag ni Isandro, ang tono niya ay naging professional na. Takot lang ang kaya niyang ibigay. Pero ang batas? Kakampi mo ang batas. Joint Parental Authority ang umiiral sa Pilipinas. Hindi kidnapping ang pagsama ng ina sa kanyang anak, lalo na't may ebidensya tayo ng psychological violence at neglect. Itinuro niya ang telepono ni Luna na nakapatong sa mesa. Tawagan mo siya. Ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Ngayon, hindi ba pwedeng si Attorney Ferrer na lang ang kumausap? No. Mariing tanggi ni Isandro. Kung iba ang lalaban para sa'yo, mananatili kang biktima. You need to hold the knife yourself. Dial the number. Speakerphone. Sa nanginginig na mga daliri, pinindot ni Luna ang numero ni Dario. Ang bawat ring sa kabilang linya ay tila dagundong ng tambol sa kanyang dibdib. Pinagpapawisan siya ng malamig. Tumingin siya kay Isandro at tumangulang ito ng bahagya. Isang utos na huwag umurong. Sinagot ang tawag. So bumalik na ba ang katinuan mo? Ang boses ni Dario ay puno ng kayabangan. Rinig sa background ang tunog ng kubyertos at tawanan ng babae, si Celestina. Nakahanda na ang mga pulis, Luna. Ibalik mo si Bea kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Huminga ng malalim si Luna. Pikit mata niyang inalala ang mga itinuro ni Isandro kanina lamang. Dario, panimula ni Luna. Sinikap niyang patatagin ang kanyang boses, bagamat nandoon pa rin ang garalgal ng kaba. Huwag mo akong takutin. Kakausap ko lang sa abogado. Tumahimik ang kabilang linya ng saglit. Abogado? Saang kangkungan ka namulot ng abogado? Wala kang pera. Article 211 of the Family Code. Pagbasa ni Luna sa papel, ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis na parang sasabog. The father and the mother shall jointly exercise parental authority. Hindi kidnapping ang ginawa ko. At kung itutuloy mo ang pagpunta sa pulis, handa akong ilabas ang medical records ni Bea na nagpapatunay ng kapabayaan mo at ang mga CCTV footage ng pagpapalayas mo sa amin kagabi. Napatingin si Luna kay Isandro. Nakangisi ang mentor niya, tila nasisiyahan sa naririnig. Huwag mo akong subukan, Luna. Sigaw ni Dario, pero halata na ang bitak sa kanyang boses. Nawala ang yabang, napalitan ng pagkabahala. Sino ang nagdikta sa'yo niyan? Wala, sagot ni Luna. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbabasa. Galing na ito sa sarili niyang dibdib. Simula ngayon, Dario, hindi na ako ang asawang pwede mong sigawan. Kung gusto mong makita si Bea,
Sa korte tayo magkita, pero sisiguraduhin kong lalabas lahat ng baho mo. Pinatay ni Luna ang tawag bago pa makasagot ang asawa. Bumagsak ang balikat ni Luna at napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Pakiramdam niya ay tumakbo siya ng ilang kilometro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, pero sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng pagtindig para sa sarili. Not bad, komento ni Isandro habang inaayos ang kanyang cufflink. Pero simula pa lang yan. Ang tunay na laban ay nasa boardroom, hindi sa telepono. Iniwan siya ni Isandro upang magpahinga, ngunit hindi makatulog si Luna. Pumasok siya sa banyo at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang mahaba niyang buhok ay nakadikit sa kanyang likod. Ang buhok na gustong-gusto ni Dario dahil mukha raw siyang disente at masunurin. Sayang daw kung puputulin, sabi ni Dario noon habang hinihila ito ng marahas kapag galit siya. Ang buhok na ito ay naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Ang bigat nito ay bigat ng mga alaala. Dahan-dahang kinuha ni Luna ang gunting na nakapatong sa estante. Ang lamig ng metal ay dumampi sa kanyang balat. Hinawakan niya ang isang makapal na kumpol ng kanyang buhok. Pumikit siya at sa kanyang isip nandoon ang bawat sampal, bawat insulto at bawat gabing umiyak siya ng tahimik. Sa isang mariing pagngat-ngat ng talim ng gunting, narinig niya ang tunog ng paghihiwalay ng mga hibla. Ang malambot na lagaslas ng buhok na bumagsak sa sahig ay tila tunog ng kadenang nalagidlag. Isa pa. At isa pa. Bawat gupit ay pagpapalaya. Bawat hiblang nahuhulog ay piraso ng kahapon na hindi na niya babalikan. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa salamin ay may buhok na hanggang balikat na lamang. Magulo. Hindi perpekto, ngunit magaan. Ang kanyang leeg ay nakalantad na, hindi na nakayuko. Paglabas niya ng kwarto, naghihintay si Isandro sa hallway. Sandaling natigilan ang lalaki nang makita ang bagong anyo ni Luna, ngunit mabilis din itong nakabawi. Wala siyang sinabing papuri, ngunit ang bahagyang pagtango nito ay sapat na. Good, sabi ni Isandro. Seryoso pa rin ang mukha. Because you need to look sharp. May inabot siyang isang imbitasyon kay Luna. Ito ay para sa isang closed-door bidding ng gobyerno para sa isang malaking construction project. Ang kumpanya ni Dario, ang Alcantara Builders, ay nakasalalay ang buhay sa proyektong ito. Kapag nakuha nila ito, makakabayad siya sa mga utang niya at magkakaroon ng kapangyarihan sa politika. Paliwanag ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa isang pamilyar na puot. Next week is the bidding. Tumingin si Luna sa imbitasyon, pagkatapos ay kay Isandro. Anong gagawin ko doon? Wala akong alam sa construction. Hindi mo kailangang malaman ang semento at bakal mo, Luna, sagot ni Isandro. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong panganib. Kailangan mo lang malaman kung paano sirain ang pag-asa ng kalaban. You will act as the anonymous investor representing Monteverde Group. At sa araw na yon, ikaw ang magpapasya kung mabubuhay o mamamatay ang kumpanya ng asawa mo. Napahigpit ang hawak ni Luna sa papel. Ang takot ay nandoon pa rin, nakakubli sa sulok ng kanyang puso. Ngunit natatabunan na ito ng isang bagong damdamin, ang pananabik sa katarungan. Kailan tayo magsisimula? Tanong ni Luna. Tumingin si Isandro sa kanya at sa unang pagkakataon, parang may nabuong alyansa sa pagitan ng apoy at yelo. Ngayon din, sagot niya. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay puno ng amoy ng mamahaling kape at tensyon. Ito ang mundo kung saan sanay gumalaw si Dario. Isang mundong gawa sa marmol, ginto, at mga pabulaklak na salita. Nakaupo siya sa gitna ng mahabang mesa, katabi si Celestina na abala sa pagpapakitang tao gamit ang kanyang signature na ngiting pang-kamera. Mula sa isang pribadong silid sa itaas,
Tanaw na tanaw ni Luna ang lahat. Nakatayo siya sa likod ng isang one-way mirror, ang salaming naghihiwalay sa kanya mula sa mga taong sumira ng kanyang buhay. Suot niya ang isang simpleng business suit na ipinahiram ni Isandro at sa kanyang tainga ay may nakasaksak na maliit na earpiece. Tingnan mo sila, bulong ni Isandro na nakatayo sa kanyang likuran. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may diin. Mula dito sa taas, hindi ba't mukha lang silang mga langgam na nag-aagawan sa isang pirasong asukal? Napahigpit ang hawak ni Luna sa sandalan ng silya. Nakita niya kung paano haplusin ni Celestina ang braso ni Dario at kung paano humalakhak ang kanyang asawa. Isang tawang puno ng kayabangan na dati ay akala ni Luna ay tanda ng tagumpay. Ngunit ngayon ay naririnig na niya bilang ingay ng isang hungkag na lata. Handa na ang proxy natin sa baba, sabi ni Isandro. Tinutukoy ang isang lalaking nakaupo sa kabilang dulo ng mesa sa ballroom. Si Mr. Tan ang tumatayong mukha ng Monteverde Group para sa araw na ito. Ikaw ang magdidikta ng laro, Luna. You pull the strings. Nagsimula ang presentasyon. Tumayo si Dario, puno ng kumpiyansa. Ipinagmalaki niya ang Alcantara Builders, ang kumpanyang ipinundar gamit ang dugo at pawis ni Luna noong nagsisimula pa lamang sila. Ngunit ngayon ay inaangkin na niya bilang sariling kanya. We have the capital, the manpower, and the integrity to handle this government project. Pagmamalaki ni Dario sa mikropono. Narinig ni Luna ang boses ni Isandro sa kanyang earpiece. Tanungin mo siya tungkol sa liquidity. Alam nating baon siya sa utang. Huminga ng malalim si Luna. Pikit mata niyang binigkas ang utos sa mikroponong nakakabit sa kanyang kwelyo na direktang naririnig ni Mr. Tan sa baba. Mr. Tan, please ask him about his current cash flow. We heard rumors of gambling debts. Sa ballroom, itinaas ni Mr. Tan ang kanyang kamay. Ang boses nito ay malamig at walang emosyon nang ulitin ang sinabi ni Luna. Mr. Alcantara, maganda ang presentation mo. Pero nababahala ang board sa liquidity ng kumpanya. May mga bali-balita tungkol sa mga personal na utang na maaaring makaapekto sa operasyon. Kitang-kita ni Luna ang pagbagak ng mukha ni Dario. Saglit na nawala ang kanyang ngiti. Tumingin ito kay Celestina, na halatang nabahala rin, ngunit mabilis na nagtakip ng mukha gamit ang pag-inom ng tubig. That's preposterous, sagot ni Dario. Pilit na pinatatatag ang boses. Ang pondo ng kumpanya ay hiwalay sa personal na buhay ko. We are stable. Tell him we need collateral, utos ni Luna. Ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Naramdaman niya ang isang uri ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito pala ang pakiramdam ng hindi nagpapaapi. Ito pala ang pakiramdam ng may hawak ng alas. Sa baba, nagsalita muli si Mr. Tan. Para makasigurado kami at para makapasok kayo sa final round ng bidding, kailangan naming makita ang commitment ninyo. We need you to pledge 40% of your personal shares as collateral. Kung talagang confident ka na matatapos nyo ang proyekto, hindi ito magiging problema, hindi ba? Namutla si Dario. Ang 40% ay halos kalahati ng kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Kapag pumalya siya sa proyekto, mawawala sa kanya ang lahat. Nakita ni Luna ang pagtatalo ng mata ni Dario at Celestina. Binubulungan siya ng babae, tila inuudyukan na tanggapin ang hamon dahil sa kasakiman sa malaking kikitain ng proyekto. Sige, sagot ni Dario, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Ang kasakiman ay nanaig sa pag-iingat. Pumapayag ako. Napaupo si Luna. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng katotohanan. Handang isugal ni Dario ang lahat para sa pera, pero hindi para sa kinabukasan ng kanilang anak. He took the bait, sabi ni Isandro, may bahagyang ngiti sa labi. Nasa leeg na niya ang lubid. Hinihintay na lang nating siya mismo ang sumipa sa tinutungtungan niya. Biglang umilaw ang telepono ni Luna na nakapatong sa mesa.
Isang mensahe mula kay Bea. Ma, anong ulam natin mamaya? Nakauwi na ako galing school. Nagluto ako ng itlog. Nabasa ang gilid ng mga mata ni Luna. Sa gitna ng milyon-milyong pisong pinag-uusapan sa baba, ang simpleng mensahe ng anak tungkol sa ulam na itlog ang humila sa kanya pabalik sa lupa. Iyon ang tunay na yaman niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nakikipaglaro sa apoy ngayon. Umalis na tayo, sabi ni Luna kay Isandro. Tapos na ang palabas. Tumango si Isandro at inalalayan siya palabas ng pribadong silid. Dumaan sila sa isang pasilyo na may mga salaming dingding na nakadungaw sa lobby ng hotel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas din sina Dario at Celestina mula sa ballroom para magpahinga sandali. Nasa lobby sila, sa ibaba mismo ng kinatatayuan ni Luna. Habang naglalakad si Luna palayo, nahagip ng mata ni Dario ang isang pamilyar na hubog ng katawan sa itaas na palapag. Ang paraan ng paglalakad, ang bagsak ng balikat. Kahit nakatalikod at may bagong gupit na buhok, may kung anong kumalabit sa alaala ni Dario. Tumigil ang mundo ni Dario. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa bidding, kundi dahil sa isang multo ng kahapon. Luna, ang tawag ni Dario, bagamat mahina at natabunan ng ingay ng mga tao sa lobby. Huminto si Luna sa paglalakad. Naramdaman niya ang tingin ni Dario na tumatagos sa kanyang likuran. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay gustong tumakbo, magtago, bumalik sa pagiging anino. Ngunit naramdaman niya ang mainit na palad ni Isandro sa kanyang likod. Isang banayad na paalala na hindi na siya nag-iisa. Don't look back, bulong ni Isandro. Walking away is power. Huminga ng malalim si Luna. Itinaas niya ang kanyang noo. Inayos ang kanyang tindig at ipinagpatuloy ang paghakbang palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila ritmo ng isang martsa ng tagumpay. Sa ibaba, naiwang nakatulala si Dario. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Imposible. Ang Luna na kilala niya ay isang basahan na nagmamakaawa sa ulan. Ang babaeng nakita niya sa itaas ay naglalakad na parang isang reyna. Dario, ano bang tinitingnan mo dyan? Iritadong tanong ni Celestina habang hinihila ang braso niya. Halika na. Kailangan nating ipagdiwang ang pagkapanalo natin sa first round. Lumingon muli si Dario sa itaas, pero wala na ang anino. Wala, sagot ni Dario. Pero ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili, tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Akala ko, nakakita ako ng multo. Hindi niya alam. Ang multong yon ay buhay na buhay at hawak na nito ang kanyang leeg. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Isandro ay biglang binasag ng sunod-sunod na pag-ilaw ng cellphone ni Luna. Hindi ito ang karaniwang tawag o mensahe. Ito ay ang walang humpay na pagdating ng mga notifikasyon mula sa social media. Tila isang babala ng paparating na tsunami. Nanginig ang mga kamay ni Luna nang damputin niya ang telepono. Sa screen, bumungad sa kanya ang isang video na kasalukuyang nagva-viral. Ang caption ay maikli, ngunit nakakabahala. Businessman Dario Alcantara nag-amok sa harap ng exclusive school for girls. Pinindot ni Luna ang play. Parang sinaksak ang kanyang puso nang makita niya ang kanyang anak na si Bea. Nakatayo sa labas ng gate ng eskwelahan. Habang hinihila ni Dario ang braso nito ng marahas. Ang mukha ni Dario ay pula sa galit. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang bibig ay bumubuga ng mga salitang hindi dapat naririnig ng sinumang anak mula sa kanyang ama. Saan kayo nagtatago ng pokpok mong ina? Sigaw ni Dario sa video habang pilit na inaagaw ang bag ni Bea. Sabihin mo sa kanya, ibalik niya ang pera ko. Mga magnanakaw. Mana ka talaga sa nanay mo. Puro kayo pabigat. Ang mga estudyante at gwardya ay nakapalibot sa kanila. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba ay nakatutok ang mga cellphone. Kitang-kita ni Luna ang hiya sa mga mata ng kanyang anak, ngunit higit pa doon,
Nakita niya ang tapang. Sa video, hindi umiyak si Bea. Sa halip, itinaas ng dalagita ang sarili niyang telepono at itinutok ito sa mukha ng ama. "Nakalive tayo pa?" ang matatag na sabi ni Bea, bagamat nanginginig ang kanyang baba. Rinig ng buong mundo kung paano mo tawaging pokpok si mama. Sige pa, ipakita mo sa kanila kung anong klaseng respetadong businessman ka. Dahil sa gulat at takot sa kamera, binitawan ni Dario si Bea at tinakpan ang kanyang mukha bago mabilis na sumakay sa kanyang kotse at humarurot palayo. Nabitawan ni Luna ang kanyang cellphone sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila hudyat ng pagputok ng kanyang pagtitimpi. "Papatayin ko siya," bulong ni Luna. Ang kanyang boses ay mababa, nanggagaling sa pinakamadilim na sulok ng kanyang pagkatao. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na hindi kayang apulahin ng kahit sino. "Pupuntahan ko siya, papatayin ko siya." Akmang susugod si Luna palabas ng pinto. Dala ang instinto ng isang inang nasaktan ng anak. Nang harangan siya ni Isandro, hinawakan ng lalaki ang kanyang magkabilang balikat ng mahigpit. Pilit siyang pinapakalma. "Luna, huminto ka!" Utos ni Isandro. Ang kanyang titig ay matalim, tumatagos sa kabaliwan ng galit ni Luna. "Kung susugod ka doon ngayon, matatalo ka." Iyan ang gusto niya. Gusto niyang magwala ka para masabi niyang ikaw ang baliw. Gusto niyang magkaroon ng dahilan para ipakulong ka. "Binababoy niya ang anak ko, Isandro," sigaw ni Luna. Ang mga luha ng galit ay nagsimulang umagos sa kanyang pisngi. "Wala akong pakialam sa kumpanya. Wala akong pakialam sa pera. Anak ko yon." "Alam ko," sagot ni Isandro. At sa pagkakataong ito, lumambot ang kanyang boses. Binitawan niya si Luna at mabilis na kinuha ang isang brown envelope sa kanyang mesa. "Kaya nga hindi natin siya papatayin gamit ang dahas. Papatayin natin siya gamit ang katotohanan na dudurog sa pagkalalaki niya." Iniabot ni Isandro ang envelope kay Luna. "Dumating ito kaninang umaga mula sa private investigator. Medical records ni Dario mula noong bago pa kayo ikasal." Napakunot noo si Luna habang nanginginig na binubuksan ang envelope. Sa loob ay may mga lumang dokumento mula sa isang neurologist. Binasa niya ang diagnosis at tila huminto ang ikot ng mundo. Diagnosis: severe oligospermia, high probability of sterility. Napatingin si Luna kay Isandro, puno ng pagkalito. "Baog siya? Pero may anak kami. Si Bea." "Low count, hindi total zero." Himala si Bea. Paliwanag ni Isandro. Pero ang punto ay ito. Ipinagkakalat ni Celestina na buntis siya. Hindi ba? 3 months pregnant. Sinasabi niya sa lahat na si Dario ang ama, kaya kailangan na nilang magpakasal agad. Unti-unting naintindihan ni Luna ang ibig sabihin ni Isandro. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Si Dario, ang lalaking sobrang taas ng tingin sa sarili. Ang lalaking laging pinamumukha kay Luna na siya ay walang kwenta, ay niloloko ng sarili niyang kabit. Hindi kay Dario ang batang dinadala ni Celestina, bulong ni Luna. Ginagamit lang siya ni Celestina para panakip butas. "Exactly," sabi ni Isandro habang sumasandal sa kanyang mesa at pinagaykis ang mga braso. "Dario is a drowning man clutching at a snake. Hahayaan mo ba siyang mamatay sa isang bala? O gusto mong makita siyang wasakin ng sarili niyang katangahan?" Huminga ng malalim si Luna. Ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ngunit nagbago ito ng anyo. Mula sa pagiging isang wildfire na tumutupok sa lahat, naging isa itong asul na apoy. Tahimik, kontrolado, ngunit mas nakakapaso. Pinulot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Bea. "Ma?" sagot ng anak sa kabilang linya. Rinig ni Luna ang ingay ng trapiko. Marahil ay pauwi na ito. "Anak, nakita ko ang video." Malumanay na sabi ni Luna. Pinipilit na huwag ipahalata
ang kanyang galit. "Are you okay? Nasaktan ka ba?" "Okay lang ako, ma." "Gas-gas lang," sagot ni Bea, na pilit nagpapakatapang. "Pero ma, nakita ko sa mata niya. Takot siya. Takot na takot siya sa atin." Napangiti si Luna, isang ngiti na puno ng lungkot at pagmamalaki. Ang anak niya ay lumalaking mandirigma dahil sa gera na hindi naman nito pinili. "Umuwi ka na, anak. Ligtas ka na. At ipinapangako ko sa'yo, ito na ang huling beses na makakalapit siya sa'yo." Pagkababa ng telepono, tumingin si Luna kay Isandro. Ang takot at pag-aalinlangan ay tuluyan ng naglaho sa kanyang mga mata. "Ano ang susunod na hakbang?" tanong ni Luna. May inilabas si Isandro mula sa kanyang drawer. Isang makintab na itim na sobre na may gintong letra. Invitation, the annual Monteverde Gala. Ang pamilya ng nanay mo, ang mga Monteverde, ay magdaraos ng Grand Gala sa Makalawa. Imbitado ang lahat ng big players sa business world, kasama ang Alcantara Builders dahil sa panalo nila sa bidding. Sabi ni Isandro, ito ang tamang panahon, hindi bilang Mrs. Alcantara na iniwan ng asawa, kundi bilang Lunaria Monteverde, ang tunay na may-ari ng imperyong inaapakan nila. Kinuha ni Luna ang imbitasyon. Ang papel ay makinis at malamig sa kanyang daliri. Dati, ang ganitong mga events ay panaginip lang, mga bagay na nakikita niya sa magazine na itinatapon ni Dario. Ngayon, ito na ang kanyang entablado. "Pupunta ako," desididong sabi ni Luna. "At sisiguraduhin kong hindi nila makakalimutan ang gabing iyon." Sa labas ng bintana, nagsisimula na namang kumulimlim ang langit. Ngunit sa pagkakataong ito, si Luna na ang bagyo. Ang silid na inihanda ni Isandro para kay Luna ay tila isang arsenal ng mga armas. Hindi ito mga baril o punyal, kundi mga damit, sapatos, at pampaganda. Ang mga kasangkapang magpapabago sa isang babae. Ngunit ang pinakamahalagang sandata ay nasa loob ni Luna, ang kanyang determinasyon. Tinitigan ni Luna ang kanyang sarili sa malaking salamin. Sa harap niya ay nakasampay ang isang puting power suit na may kasamang matataas na takong na itim. Hindi ito ang mga tradisyonal na damit ng isang babaeng Filipino sa isang gala. Walang gown, walang sequin. Ngunit ang puting kulay ay sumasalamin sa kadalisayan ng kanyang layunin, at ang matalim na hiwa ng blazer ay nagpapakita ng kanyang bagong katatagan. "Hindi ka pupunta bilang isang biktima, Luna," sabi ni Isandro na nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig din sa refleksyon ni Luna sa salamin. "Ikaw ang magiging sentro ng atensyon, ang reyna. Ang bawat galaw mo ay kailangang magsalita ng kapangyarihan at pagkontrol, walang umimik." Pinagsikapan ni Luna na alalahanin ang bawat aral ni Isandro. Ang tamang tindig, ang tingin na hindi yumuyuko, ang paglakad na may kumpiyansa. Huminga siya ng malalim. Inilabas ang kanyang huling bakas ng pag-aalinlangan. Nang matapos ang kanyang paghahanda, ang babaeng humarap sa salamin ay hindi na ang dating Luna na nakayuko at nangungutya. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang makeup ay simple ngunit nagpapatingkad sa kanyang matatalim na mata. Ang puting suit ay bumabalot sa kanyang katawan na tila pangalawang balat. Isang mandirigma. Sa grand ballroom, ang mga ilaw ay nagniningning na parang bituin. Kumalat sa hangin ang halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango. Naroon ang mga mayayaman at makapangyarihan ng Pilipinas, nag-uusap at nagtatawanan. Sa gitna ng karamihan, nakita ni Luna sina Dario at Celestina. Sila ang tila sentro ng atensyon, nagpapahayag tungkol sa kanilang matagumpay na pagkuha sa government project. Hawak ni Celestina ang kanyang braso. Ang kanyang ganyang ngiti ay artipisyal. Si Dario naman ay puno ng kayabangan. Tila siya ang nag-iisang bituin sa gabing iyon. Naramdaman ni Luna ang pag-igting ng kanyang panga.
Pinagmasdan niya kung paano sipsipin ni Celestina ang champagne at kung paano tawagin ni Dario ang isang waiter. Ang kanyang tono ay may halong pagmamataas. Look at them. Bulong ni Isandro sa kanyang tabi na kasama niya sa labas ng ballroom, handang sumama sa loob. They revel in their lies. Hindi na matagal. Ang mahinang tugon ni Luna. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na pinag-isipan ng matagal. Pagdating ng oras, lumabas sa entablado ang MC. Huminto ang lahat ng usapan at napukaw ang atensyon ng lahat sa mikropono. Ladies and gentlemen, panimula ng MC. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. We are honored to welcome a very special guest tonight, someone who represents not just the future, but the very foundation of the Monteverde legacy. Napatingin sina Dario at Celestina sa isa't isa, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Sino kaya ang tinutukoy ng MC? Wala silang balita tungkol sa isang bagong miyembro ng Monteverde. Please welcome, pagpapatuloy ng MC, the new chairperson of the Monteverde Group, Miss Lunaria Monteverde. Kasabay ng pagbanggit ng kanyang pangalan, bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Ang mga ilaw ay bahagyang dumilim at isang spotlight ang tumutok sa pasukan. Dahan-dahang pumasok si Luna. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay sinusukat. Puno ng isang tahimik na kapangyarihan. Ang kanyang puting suit ay nagliliwanag sa ilalim ng spotlight, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Ngunit ito ay isang anghel na may apoy sa mga mata. Sa unang pagkakakita, nagsimulang magbulungan ng mga tao. Sino siya? Saan siya nanggaling? Ang mga mata ni Luna ay direktang nakatitig sa mga mata ni Dario. Ang mukha ng kanyang asawa ay unti-unting namutla. Ang mga labi ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Ang lyre ng champagne na hawak nito ay dumulas mula sa nanginginig nitong mga daliri at bumagsak sa marmol na sahig. Ang tunog ng basag na kristal ay tila isang hudyat ng nalalapit na pagkawasak. Hindi lamang si Dario ang nabigla. Maging si Celestina ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang nginganyang ngiti ay naglaho at napalitan ng isang anyo ng pagkamuhi. Naglakad si Luna patungo sa entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi bumabaling kay Dario. Tila isa lamang ito sa maraming taong nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang pagwawalang bahala ay mas masakit pa sa anumang salita. Sa entablado, malumanay niyang tinanggap ang mikropono mula sa MC. Bago siya magsalita, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kabuuan ng ballroom. Bawat isa ay tila hinuhusgahan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Luna, ang kanyang boses ay kalmado at malakas. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka kung sino ako. Simple lang ang sagot. Ako ang nagbalik. At sa mga sandaling iyon, habang ang lahat ay nananahimik at nakatitig sa kanya, isang bagong reyna ang ipinanganak. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagbati, isang matulis na tunog ang kumalat sa hangin. Wala kang karapatan. Sigaw ni Celestina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Humagis ito ng isang baso ng red wine na diretsyong tumama sa puting blazer ni Luna. Ang pulang likido ay kumalat sa puting tela. Tila dugo na bumubuo ng isang mantsa sa gitna ng kanyang dibdib. Ang lahat ng tao ay nagulat. Ang mga mata ay nakapako kay Luna. Naghihintay ng kanyang reaksyon. Si Luna naman ay nanatiling kalmado. Hindi siya kumilos. Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Tinitigan lang niya si Celestina. Isang titig na mas malamig pa sa yelo, na nagpapahiwatig na ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang pulang mantsa sa puting blazer ni Luna ay tila isang nakakapanindig balahibong sining sa mata ng mga nakakita. Ngunit sa halip na pagkabigla, ang mukha ni Luna ay nanatiling kalmado, halos walang emosyon, walang narinig na sigaw,
Walang nakitang pagpupunas ng mantsa. Tila ang insidente ay hindi nakapagpabagabag sa kanya. Celestina! Ang boses ni Dario ay nagbabala, puno ng pagkataranta habang pilit na kinakalma ang kanyang kabit. Hindi niya inaasahan ang gayong eksena sa gitna ng gala. Ngunit hindi pinansin ni Celestina ang pagbabala ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at inggit. Sino ka ba sa tingin mo? Ang galing mong magkunwari, isang hamak na pulubi. Ngayon ay nagpapanggap na reyna. Hindi ka namin maluloko. Nagpumigla si Celestina para lapitan si Luna, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard. Ang ingay ng pagbubulungan ay lumakas sa ballroom at ang mga flash ng camera ay nagpasilaw sa buong lugar. Ang lahat ay nakatutok kay Luna, naghihintay ng kanyang susunod na galaw. Dahan-dahang lumapit si Luna sa mikropono. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Celestina. Walang galit, walang paghihiganti, kundi isang tinging puno ng pagkaawa. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Napakahilig mo talaga sa mga murang eksena, Celestina. Panimula ni Luna, ang kanyang boses ay kalmado at banayad. Tila bumubulong lamang. Ngunit dahil sa mikropono, malinaw itong narinig ng lahat. Ang pulang alak na yan ay sumisimbolo sa kung ano ka. Mura at nag-iiwan ng mantsang mahirap alisin. Napasinghap ang ilang bisita. Ang dating Luna ay hindi kailanman maglalakas loob na magsalita ng ganito. Kung gusto mong malaman kung sino ako, pagpapatuloy ni Luna, simple lang. Ako ang tunay na nagmamay-ari ng Monteverde Group at higit pa doon, ako ang tunay na may-ari ng utang na pinagkakautangan ng kumpanya nyo, Mr. Alcantara. Tiningnan ni Luna si Dario na ngayong ay namumutla na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkabigla at takot. Ang dating kumpiyansa ay naglaho na, napalitan ng isang desperadong pagtatangka na intindihin ang sitwasyon. Hindi! Imposible yan, bulong ni Dario. Linoloko mo lang sila, Luna. Wala kang pera. Isang nangisi ang gumuhit sa mga labi ni Luna. Hindi ito ngisi ng tagumpay, kundi ngisi ng isang taong alam ang lahat ng sikreto. Hindi ba't sinabi ko sa iyo, Dario, sa korte tayo magkita? Tanong ni Luna. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may bahid na ng pagbabanta. Ngayon, hindi na tayo magkikita sa korte para sa custody ni Bea. Magkikita tayo para sa kumpanya mo. Dahil ang Monteverde Group ang bagong may-ari ng Alcantara Builders at ako ang chairperson. Para akong diyosa na naghuhusga sa mga mortal. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumutuhog sa mga kasinungalingan ni Dario at Celestina. Ang mga bulungan ay napalitan ng gulat at ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. At bilang bagong chairperson, pagpapatuloy ni Luna, itinataas ang kanyang kamay upang humingi ng katahimikan. Hindi ko kinukonsinti ang mga ganitong klaseng pag-uugali sa aking pagtitipon. Security, please escort Mr. Alcantara and Miss Roque out of my gala and make sure they don't step foot on any Monteverde property ever again. Agad na lumapit ang mga security guard kina Dario at Celestina. Nagpumigla si Celestina, pilit na sumisigaw ng mga masasakit na salita. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Si Dario naman ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkatalo. Luna, hindi mo pwedeng gawin yan sa akin, bulong ni Dario habang hinihila siya palabas. Ako ang asawa mo. Ako ang ama ng anak mo. Ngunit hindi na pinansin ni Luna ang kanyang pagmamakaawa. Tumalikod siya mula sa entablado, pinalitan ng isa pang suit ang kanyang maruming damit at bumalik sa harap ng mga bisita. Nang matapos ang insidente, walang nakapagsalita. Ang mga bisita ay tila nababalutan ng isang spell. Hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng drama at higit sa lahat, hindi nila inaasahan ang ganitong klaseng Luna. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Luna ang kanyang telepono.
Isang mensahe ang nagpa-flash sa screen. Ito ay galing kay Bea. Ma, I saw everything. You were amazing. You finally showed them who's boss. Napangiti si Luna, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng kapangyarihan at paghihiganti, ang isang simpleng papuri mula sa kanyang anak ang pinakamahalaga. Ibinaba ni Luna ang kanyang telepono. Muling tumingin sa karamihan ng mga bisita. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naghuhusga. Ngunit habang tinititigan niya ang mga mukha ng mga taong nakapaligid, may isang tao ang nakakuha ng kanyang atensyon. Si Sebastian Monteverde, ang tiyuhin ng kanyang ina, at ang pinaghihinalaang mastermind sa pagpapatalsik kay Isabel sa kumpanya. Nakaupo ito sa isang sulok, nakangiti. Isang nangiting puno ng lihim, hindi ng pagkatalo. Ano kaya ang nasa likod ng nangiting iyon? Hindi pa man sumisikat ang araw kinabukasan, ang balita tungkol sa kaguluhan sa Monteverde Gala ay kumalat na parang wildfire. Ngunit sa halip na ang pagkabigla ng mga bisita sa paglitaw ni Luna o ang pagpapatalsik kina Dario at Celestina, ang piniling i-headline ng media ay ang paninira sa pangalan ni Luna. Sino si Lunaria Monteverde? Itinatago bang anak ng namayapang Monteverde Jerez o isang impostor na nagpapanggap? Mula sa kahirapan, biglang naging bilyonarya? Isang Cinderella story o isang bagong scam? Mga litrato ni Luna na may mantsa ng alak ang kumalat sa internet. Kalakip ang mga caption na nagpapahiwatig na siya ay isang oportunista. Mga dating kapitbahay na inudyukan ni Celestina at ng mga tauhan ni Dario ay lumabas sa telebisyon, nagsasabing mapagkunwari at walang respeto si Luna. Ang chismis ay naging trial by publicity. Nasa opisina si Luna, nakaupo sa kanyang bagong swivel chair habang pinapanood ang mga balita. Masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Hindi siya natatakot para sa sarili niya. Ang kinakatakutan niya ay kung paano ito makakaapekto kay Bea. Luna, huwag mo nang pakinggan yan, sabi ni Rafael na nasa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sinasadya nila yan para mawalan ka ng kredibilidad. Pero attorney, totoo ang mga sinasabi nila, sagot ni Luna. Ang kanyang tinig ay mahina. Mahirap lang talaga ako. Wala akong alam sa ganitong mundo. Baka tama sila. Baka hindi ako karapat-dapat. Doon lumabas ang dating Luna, ang babaeng pinaniwalaan ang lahat ng kasinungalingan ni Dario tungkol sa kanyang sariling halaga. Pumunta si Isandro sa harap ng screen at pinatay ang telebisyon. Tama na ang drama, Luna. Hinayaan mong itaas nila ang kanilang boses. Ngayon, oras mo na para gumanti. Pero paano? Wala akong balita o koneksyon tulad ng mga Roque. Protesta ni Luna. Isandro looked at her, his gaze unwavering. Mas malakas ang armas natin, Luna. We have the truth, and it will be so ugly. Dario will wish he never saw the light of day. Ibinigay ni Isandro kay Luna ang isang tablet. Sa screen ay may nakalagay na timeline ng mga transaksyon ni Dario, ang mga gambling debts nito, at ang mga leaked conversations niya kay Celestina. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Luna ay ang isang lumang litrato ni Celestina kasama ang isang ibang lalaki, may katabing pregnancy test kit. Puno ng utang si Dario. Ang buong kumpanya niya ay isang malaking bluff, paliwanag ni Isandro. At si Celestina, ang ipinagmamalaki niyang pagbubuntis ay isang malaking kasinungalingan para lamang itali si Dario sa kanya at magkaroon ng lehitimong tagapagmana sa mata ng publiko para sa pangalan ng pamilya ng politiko. Dahil alam niya na baog si Dario. Nanatiling nakatitig si Luna sa litrato, hindi makapaniwala sa lalim ng panlilinlang. Hindi lang siya ang biktima. Maging si Dario ay ginagamit din ni Celestina. Kailangan nating magpatawag ng press conference, sabi ni Luna. Ang kanyang tinig ay bumabalik sa dating lakas. Pero hindi sa Monteverde HQ. Gusto kong gawin yan sa harap ng bahay na pinagpahirapan ko.
Sa harap ng mga kapitbahay na ngayon ay nanghuhusga sa akin. Tumango si Isandro. I like it. Ang matinding hiya ang magiging sandata mo. Kinabukasan, sa harap ng lumang bahay na dating tinitirhan ni na Luna, nagsimula ang press conference. Naroon ang mga kamera, mga reporters, at ang mga dating kapitbahay ni Luna na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga pader, pilit na pinakikinggan ang bawat salita. Lumabas si Luna, suot ang isang simpleng puting damit. Sa tabi niya ay si Rafael at Isandro na nakatayo bilang kanyang suporta. Hawak ni Luna ang mikropono at sa kanyang pagharap sa mga kamera, isang panibagong lakas ang naramdaman niya. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Narito po ako, hindi bilang chairperson ng Monteverde Group, kundi bilang Lunaria del Rosario, isang ina at asawa na niloko at sinira ang buhay. Naglahad si Luna ng bawat detalye mula sa pagpapalayas sa kanila ni Dario sa gitna ng bagyo hanggang sa pagkuha nito ng pera ni Bea. Ang bawat salita ay dumudurog sa pagkalalaki ni Dario na noong oras na yon ay nanonood ng live sa telebisyon mula sa kanyang bagong apartment kasama si Celestina. Ang pera na kinukuha ni Dario para sa kanyang mga sugal at kabit ay ang pera para sa pag-aaral ng kanyang sariling anak. Ang batang iyan, si Bea, ay ang dahilan kung bakit ako tumatayo dito ngayon. Pagkatapos, inilabas niya ang pinakamatinding bomba, ang mga medical records ni Dario at ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Celestina. Mr. Dario Alcantara has a medical condition that makes it highly improbable for him to father a child, pahayag ni Luna. At ang pagbubuntis ni Miss Celestina Roque ay isang malaking kasinungalingan para lamang makakuha ng pera at kapangyarihan mula kay Mr. Alcantara. Niloko niya si Dario, tulad ng panloloko ni Dario sa akin. Natahimik ang buong lugar. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan at ang mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Ang mga kapitbahay na kanina ay nanghuhusga. Ngayon ay tila napahiya. Biglang may tumayong isang matandang babae mula sa mga kapitbahay, si Aling Nena, na dati ay madalas mangutang ng bigas kay Luna. Hindi ko akalain, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay basag sa hiya. Patawarin mo kami, Luna. Hindi namin alam na ganito ang pinagdaanan mo. Doon, sa harap ng lahat, naramdaman ni Luna ang isang uri ng pagpapalaya. Hindi ang pagpapalaya mula sa pera, kundi ang pagpapalaya mula sa bigat ng hiya at tsismis. Ngunit habang nagwawakas ang press conference, isang tawag ang dumating kay Luna mula sa isang hindi kilalang numero. Kinuha niya ito at sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Sebastian Monteverde. Bravo, Luna, ang sabi ng tiyuhin. Ang kanyang boses ay parang ahas na nagtatago sa damuhan. Magaling kang maglaro, pero hindi mo alam na ang bawat galaw mo ay parte lang ng mas malaking laro ko. May utang ka pa sa akin, Luna, at kukunin ko si Bea bilang bayad. Bago pa makasagot si Luna, pinatay ang tawag. Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Ang mga mata niya ay nanlaki sa matinding takot. May kung anong masama ang mangyayari. May kung anong naghihintay kay Bea. Anong nangyari? Tanong ni Isandro. Nakita niya ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Luna. Ngunit bago pa makasagot si Luna, isang babaeng nagmamadaling tumatakbo ang lumapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabahala. Ma'am Luna, sabi ng babae, isang guro sa eskwelahan ni Bea. Si Bea po, nawawala. Ang bag niya lang po ang nakita sa gilid ng kalsada. Naging yelo ang buong katawan ni Luna nang marinig ang balita tungkol kay Bea. Ang takot ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso. Pinipiga ito ng walang awa. Ang kaninang kalmadong chairperson ng Monteverde Group ay naglaho, napalitan ng isang inang halos mabaliw. Hanapin niyo siya, sigaw ni Luna. Ang kanyang tinig ay basag. Gamitin niyo ang lahat ng resources. Walang Bea,
Walang kwenta ang lahat ng ito. Hinawakan ni Isandro ang kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit nakita ni Luna ang bahid ng pag-aalala sa mga mata nito. Luna, huminahon ka. Mas makakatulong ka kung malinaw ang iyong isip. Ngunit paano siya hihinga kung ang anak niya ay nawawala? Paano siya mag-iisip ng malinaw kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Bea? Mabilis na kumilos ang grupo. Ginabayan ni Isandro ang mga tauhan upang subaybayan ang GPS tracker na nakakabit sa smartwatch ni Bea, isang regalo ni Luna para sa kanyang huling kaarawan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tracking signal ay nagmula sa isang lumang bodega sa labas ng syudad, isang pag-aari ng Monteverde Group na matagal nang hindi ginagamit. Doon siya dinala. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay may halong galit. Alam ni Sebastian ang lugar na yan. Nagkatinginan sina Luna at Isandro, si Dario at Sebastian, isang kasuklam-suklam na alyansa ng dalawang lalaking nilamon na ng kasakiman. Pupuntahan ko siya, sabi ni Luna, handang tumakbo ng mag-isa. Hindi ka pwedeng mag-isa, maring sabi ni Isandro. I will go with you. Rafael, tawagan mo ang pulis, palibutan ng lugar. Ang biyahe patungo sa bodega ay tila isang walang katapusang bangungot. Ang bawat tawiran, ang bawat kalsadang madadaanan ay tila bumubulong ng mga what if. Kapag nakita ko si Bea, yayakapin ko siya ng mahigpit. Hinding-hindi ko na siya hahayaang mawala sa paningin ko. Nang makarating sila sa lumang bodega, nakita ni Luna ang mga pulis na nakapalibot na sa lugar. Ang mga ilaw ng patrol car ay sumisilaw sa madilim na paligid, lumilikha ng mga sayaw na anino. Ang bodega ay malaki, luma, at tila pinagmumultuhan. Ang mga pader nito ay may mga mantsa ng lumang kalawang at ang mga bintana ay basag. Bumaba si Luna sa sasakyan. Hinarangan siya ng isang pulis. Ma'am, dangerous po sa loob. Hayaan niyo po ang mga SWAT. Anak ko ang nasa loob. Sigaw ni Luna. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi pa niya kailanman naramdaman. Wala kayong makakapigil sa akin. Tumakbo si Luna patungo sa malaking pintuan. Sinubukan siyang pigilan ni Isandro, ngunit ang bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi kayang habulin. Tinulak niya ang mabigat na pintuan. Ang tunog ng lumang bakal na humahampas sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Sa loob, madilim at malamig. Ang amoy ng lumang alikabok at kalawang ay pumuno sa hangin. Sa gitna ng bodega, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya na kumukurap-kurap, nakita ni Luna si Bea. Nakatali si Bea sa isang upuan. Ang kanyang bibig ay natakpan ng tape. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina, may bahagyang pag-asa na sumilay doon. Nakatayo sa likuran ni Bea si Dario, may hawak na matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ng dalagita. Ang kanyang mukha ay tila hindi na kanya. Ang dating guwapong mukha ay ngayoy puno ng galit, desperation, at kabaliwan. Sa isang sulok, nakatayo si Sebastian, nakangisi at nanonood sa eksena na tila isang palabas. Lumapit ka, Luna, sigaw ni Dario. Ang kanyang boses ay garalgal. Sige, lumapit ka. Kapag hindi ka lumapit at ibinigay sa akin ang lahat ng Monteverde shares, puputulin ko ang lalamunan ng anak mo. Napakiramdaman ni Luna ang lamig ng bakal ng kutsilyo sa leeg ng kanyang anak. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Bea. Dario, please. Pagmamakaawa ni Luna, ang kanyang mga kamay ay nakalahad. Huwag mo siyang saktan. Wala siyang kasalanan. Ako na lang. Kunin mo ako. Hayaan mo siyang umalis. Dahan-dahang lumapit si Luna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kutsilyo sa leeg ni Bea. Naramdaman niya ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga tuhod nang lumuhod siya. Ang bawat butil ng alikabok na lumilipad sa hangin
ay tila nagpapabagal sa oras. Ako na lang, Dario. Ako na lang ang saktan mo. Pagmamakaawa ni Luna, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lahat ng shares, ibibigay ko. Lahat ng pera, sa'yo na. Hayaan mo lang si Bea. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Sigaw ni Dario, at sa kanyang mga mata, may nakita si Luna na isang uri ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Kukunin ko ang lahat sa'yo, Luna, pati ang buhay ng anak mo. Habang papalapit si Dario, dahan-dahang napansin ni Luna ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Bea. Ang dalagita ay nanlalaki ang mga mata, nagpapahiwatig ng isang bagay. Biglang naalala ni Bea ang payo ng kanyang ina. Kung mapanganib ang sitwasyon, labanan mo, huwag kang susuko. Nang dumampi ang kutsilyo ni Dario sa balat ng leeg ni Bea, isang matalim na kagat ang ibinigay ng dalagita sa kamay ng ama. Dahil sa sakit, nabitawan ni Dario ang kutsilyo at napasigaw. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ng bodega ay naputol ng isang malakas na putok. Ang mga ilaw ng bodega ay biglang namatay. Ang buong lugar ay nabalot ng dilim. Tanging ang mga ilaw ng patrol car sa labas ang nagbigay ng kaunting liwanag. Ang malalim na dilim na bumalot sa bodega ay tila kinain ang lahat ng tunog. Ngunit sa hindi kalayuan, umalingaw-ngaw ang boses ni Isandro. Walang galaw, Dario. Bitawan mo ang bata. Dahan-dahang bumalik ang liwanag nang bumukas ang mga pinto. Nakita ni Luna si Dario na nakahandusay sa sahig, nakahawak sa kanyang balikat na may tama ng bala. Ang kutsilyo ay malayo na sa kanya. Si Bea naman ay nakahiga sa tabi ng ina, hinihingal ngunit ligtas. Si Isandro, na hawak ang isang baril, ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Dario. Ang mga pulis ay mabilis na pumasok at sinigurado ang lugar. Agad nilang kinulong si Dario at Sebastian na tila nawalan ng lahat ng lakas sa mukha ng pagkatalo. Agad na niyakap ni Luna si Bea. Ang bawat haplos sa likod ng kanyang anak ay tila isang pagpapatunay na ang lahat ay tapos na. Ang mainit na katawan ng kanyang anak ang nagpaalis sa lamig sa kanyang sarili. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang pigil, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagpapasalamat. Ma, okay lang ako, bulong ni Bea. Yakap ng mahigpit ang kanyang ina. Hindi niya ako nagalaw. Dinala sila sa ospital para sa medical check-up. Habang si Bea ay inasikaso ng mga doktor, naiwan si Luna sa emergency room, nanginginig pa rin. Lumapit si Isandro at umupo sa tabi niya. Salamat, Isandro. Ang tanging nasabi ni Luna, ang kanyang boses ay basag. Trabaho ko yan, sagot ni Isandro. Ang kanyang muka ay seryoso pa rin. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita si Luna na isang uri ng pag-aalaga. Pero ikaw, Luna, ang tapang mo, hindi mo inisip ang sarili mo. Ina ako. Simple niyang tugon. Wala nang hihigit pa doon. Ilang oras ang lumipas, nang maayos na ang lahat at nakapunta na si Bea sa isang pribadong kwarto, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Celestina Roque. Hindi ito dumalaw para mag-alala sa kalagayan ni Dario. Suot ang kanyang mamahaling damit at tila walang bahid ng pagod. Lumapit siya sa kama ni Dario na nakagapos sa kama. May mga pulis na nakabantay sa labas. So ito na ba ang pagtatapos mo, Dario? Sarkastikong tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay malamig. Akala ko ba ikaw ang hari ng Maynila? Ngayon, isa ka lang preso. Celestina, bulong ni Dario. Ang kanyang boses ay mahina dahil sa gamot. Pakawalan mo ako. Tulungan mo ako. Umiling si Celestina. Tulungan ka? Para ano? Para maging katatawanan kasama mo? I'm not pregnant with your child, Dario. I used you. I needed a name, a stepping stone to my father's political career. And you were just a tool.
Doon, sa harap ng kanyang dating asawa at ng mga pulis, sinampal ni Celestina si Dario ng malakas. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa tahimik na kwarto. Hindi ka pa rin magtatanda, sabi ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Akala mo ba matalino ka? Mas tanga ka pa kaysa sa inaakala ko. Goodbye, Dario. Enjoy your new life in prison. Umalis si Celestina nang walang lingon likod. Si Dario naman ay naiwan sa kanyang kama. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila ngayon lamang niya naintindihan ang lahat ng nangyari. Ang lahat ng kasinungalingan, panlilinlang, at kasakiman ay bumalik sa kanya ng isang iglap. Matapos ang lahat ng kaguluhan, dumating ang araw ng paglilitis. Umupo si Luna sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi niya tiningnan si Dario o si Sebastian na nakaupo sa kabilang panig ng silid. Ang kanyang tingin ay direkta sa hukom. Hindi ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan para kay Bea at para sa kanyang ina na si Isabel. Inilahad niya ang lahat ng ebidensya mula sa mga transaksyon ni Dario hanggang sa medical records nito at ang mga banta laban kay Bea. Ang bawat salita ay may bigat at ang bawat pahayag ay nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Wala nang tanong na natira. Ang korte ay nagbigay ng hatol, guilty. Si Dario ay nahatulan sa pagkidnap, pagnanakaw at panloloko. Si Sebastian naman ay nahatulan sa kasong conspiracy to kidnap at fraud. Ang dalawang lalaking sumira sa buhay ng kanyang ina at pilit na sumira sa buhay niya ay ngayoy magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ilang araw matapos ang paglilitis, habang nagpapagaling pa si Bea, dinalaw sila ni Luna sa ospital. Sa halip na mamahaling pagkain o prutas, nagdala si Luna ng isang simpleng mangkok ng lugaw, ang paborito ni Bea. Naupo si Luna sa tabi ng kama ni Bea. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Kumain ka na, anak, para lumakas ka. Kinuha ni Bea ang lugaw. Hindi ito mamahaling pagkain, ngunit ang bawat subo ay puno ng pagmamahal. Ito ang golden moment. Sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan, ang isang mangkok ng lugaw na ibinigay ng isang ina sa kanyang anak, sa isang tahimik na kwarto sa ospital, ang pinakamahalaga. Bulong ni Bea. Natatakot ako. Baka bumalik pa rin siya. Hinawakan ni Luna ang kamay ng anak. Hinding-hindi na, anak. Wala na siyang kakayahang saktan tayo. Ngayon, malaya na tayo. Naramdaman ni Luna ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naglaho. Ang lahat ng pagod at sakit ay tila nalinis ng mga luhang umagos mula sa kanyang mga mata. Bago sila umuwi, lumapit si Isandro kay Luna sa labas ng kwarto. Hawak niya ang isang maliit na brown paper bag. Aalis muna ako, Luna. May kailangan akong asikasuhin sa ibang bansa. Sabi ni Isandro, ang kanyang boses ay kalmado. Pero bago ako umalis, inabot niya kay Luna ang paper bag. Para kay Bea yan, isang libro. At para sa'yo, kinuha ni Isandro ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang pilak na kwintas na may pendant na buwan, ang ibig sabihin ng pangalan ni Luna. Isang regalo para sa bagong Luna, sabi ni Isandro. Ang kanyang mga mata ay bahagyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, hindi ito mamahalin, kaya hindi ito kayang nakawin ni Dario. Inilagay ni Luna ang kwintas sa kanyang palad. Hindi ito mamahaling diamante, tulad ng kay Celestina, ngunit ang halaga nito ay higit pa sa anumang yaman. Ito ay simbolo ng kanyang pagbabago. Salamat, Isandro, bulong ni Luna. Hindi pa ito ang katapusan, Luna, sabi ni Isandro. Tumalikod na upang umalis. Marami pa tayong laban, pero sa ngayon, magpahinga ka muna. You deserve it. Tinalikuran ni Isandro si Luna, naglakad papalayo sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik hanggang sa mawala na siya sa paningin ni Luna. Naiwan si Luna na nakatayo,
hawak ang kwintas at tinititigan ng kanyang anak na natutulog ng mahimbing sa loob ng kwarto. Ang paglalakbay niya ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot dahil alam niya na sa bawat laban, ang kanyang anak ang kanyang lakas. At ang bagong Luna na ito ay handang harapin ang anumang hamon. Isang taon ang lumipas, ngunit tila ang buong mundo ni Luna ay nabago na. Ang lumang bahay na minsan niyang pinangarap na maging paraiso ay naglaho na, napalitan ng isang mansyon na tila hininga ng kanyang ina. Ngunit hindi ito ang mansyon na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ito ay ang hardin sa likod ng mansyon, ang dating malagong damuhan na ngayon ay puno ng mga bulaklak na amoy sariwa at sari-sari ang kulay na nagpapaalala sa kanya kay Isabel. Hindi na si Luna ang chairperson ng Monteverde Group na direktang nagpapatakbo ng kumpanya. Ipinasa niya ang pagpapatakbo sa mga pinagkakatiwalaang kamay ni Isandro at Rafael na ngayon mas magkasundo na. Ang kanyang focus ay ang Isabel Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang tulad niya, mga inang niloko, sinaktan, at nawalan ng direksyon sa buhay. Si Maribel, ang kapatid ni Dario, ay naging kanang kamay niya sa foundation, isa pang babaeng nakahanap ng bagong layunin matapos malinlang. Si Bea naman, ang kanyang anak, ay lumaki at naging isang magandang dalagita na puno ng tiwala sa sarili. Kasalukuyan itong nag-aaral sa Lasal, kumukuha ng kursong business management at masigasig sa pagtulong sa foundation ni Luna tuwing bakasyon. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talas ng kanyang ina at ang tapang ng isang mandirigma. Tuwing nakikita ni Luna ang kanyang anak na masaya at matagumpay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng paghilom. Hindi na kailangan ni Luna ng kahit anong panlabas na pampatunay ng kanyang halaga dahil ang nangiti ni Bea ay higit pa sa lahat ng karangyaan ng mundo. Si Dario, na minsan ay mayabang at puno ng kayabangan, ay ngayon nasa likod ng rehas. Ang balita ay kumalat na sa loob ng bilangguan. Siya ay inaapi, kinukutya, at kinukuha ang kanyang mga gamit ng kanyang mga kapwa preso. Ang dating malinis niyang muka ay puno ng galos, at ang kanyang mga mata ay nagtatago na ng matinding pagsisisi. Isang pagsisisi na huli na ang lahat. Si Sebastian Monteverde naman ay nakakulong din, at ang kanyang pangalan ay naging isang masamang alaala sa mundo ng negosyo. Si Celestina Roque, matapos mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan, ay nawalan ng karera sa politika at naging isang social outcast kinamumuhian ng publiko. Ang kanilang mga kasalanan ay bumalik sa kanila ayon sa batas ng karma. Minsan, sa isang tahimik na hapon, nakaupo si Luna sa kanyang paboritong swing sa hardin habang umiinom ng tsa na amoy lavender. Ang simoy ng hangin ay dumadampi sa kanyang mukha at ang init ng araw ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Hindi na niya kailangan ng mamahaling damit para maramdaman ang kanyang halaga. Hindi na niya kailangan ng lalaki para maramdaman ang kanyang kompleto. Ang kanyang paglalakbay ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Pinatawad niya si Dario, hindi para sa asawa niya, kundi para makalaya ang sarili niyang puso mula sa bigat ng puot. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba, kundi isang apoy na nagsisimula sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang araw, dinalaw ni Luna ang puntod ng kanyang ina. Ang marmol na lapida ay malinis at may sariwang bulaklak. Tumayo si Luna doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pagmamalaki. Nay! Bulong ni Luna. Ang kanyang tinig ay malinaw sa simoy ng hangin. Narito na ako. Hindi na ako ang babaeng natatakot at laging nakayuko. Hindi na ako biktima. Ngayon, ako na ang nagliligtas sa iba.
Sinunod ko ang gusto mo, Nay. Hindi na ako kailanman yumukod. Niyakap niya ang lapida. Naramdaman ang lamig ng bato. Ngunit sa kanyang puso, mayroong init na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang ina ay laging nandyan, nagbabantay. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, kasama si Bea na ngayoy nakapagtapos na ng isang semester, tiningnan niya ang tanawin ng kanyang buhay, ang hardin, ang pamilya, ang foundation, ang kanyang sarili. Ang lahat ay tila isang masterpiece yung ginawa mula sa abo. Hindi niya kailangan ng muling pag-ibig upang maging masaya. Ang kanyang kaligayahan ay nagmula sa kanyang pagiging ina, sa kanyang tagumpay, at sa kanyang sarili. Natutunan niyang mahalin ang sarili ng buo. Natanggapin ang kanyang mga kahinaan at gawing lakas. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pag-ibig ng iba. Ito ay matatagpuan sa pagmamay-ari mo ng sarili mong kapalaran at sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Isang pag-ibig na walang sino man ang makakakuha. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pag-ibig ng iba. Ito ay matatagpuan sa pagmamay-ari mo ng sarili mong kapalaran at sa pag-ibig mo sa iyong sarili. Isang pag-ibig na walang sino man ang makakakuha. Ngayon, tapos na ang paglalakbay ni Luna. Nagtapos na ang bawat pahina ng kanyang kwento at isasara na natin ang aklat ng kanyang buhay. Sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat ang aming iniaalay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat oras na inyong inilaan upang pakinggan ang bawat kabanata ng buhay ni Luna. Naramdaman namin ang inyong bawat paghinga, ang bawat pagluha, at ang bawat ngiti habang kasama ninyo si Luna sa kanyang mga pagsubok at tagumpay. Hindi naging madali ang isulat ang bawat eksena ng pait at sakit, lalo na ang mga gabing umiiyak si Luna sa dilim o ang mga sandaling kinailangan niyang ipagtanggol ang kanyang anak. Sa bawat salitang inilalatag namin, tila kami rin ay nakadarama ng hapdi at lungkot. Ngunit sa bawat pagsubok na kanyang pinagdaanan at sa bawat kabanata ng kanyang pagbangon, ramdam namin ang init ng pag-asa, ang liwanag na unti-unting sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo. Ang kwentong ito ay tila isang munting tanglaw na sumibol mula sa mga karanasan ng maraming kababaihan, isang paalala na ang kapangyarihan ng isang ina ay walang katapusan. Sa huli, ang istorya ni Luna ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa sarili, sa pagtuklas ng sariling halaga, at sa paghahanap ng kapayapaan sa loob. Naway ang paglalakbay ni Luna ay magsilbing binhi ng pag-asa sa inyong mga puso. Isang paalala na sa bawat pagbagsak, may pagkakataong bumangon, at sa bawat sakit, may paghilom na naghihintay. Ngayon, tapos na ang paglalakbay ni Luna. Ngunit sa inyo, mga tagapakinig, may isang katanungan kaming nais iwanan. Ikaw ba? Paano mo haharapin ang iyong sariling mga bagyo? Kaya mo rin bang patawarin ang taong nagkasala sa iyo? O mas pipiliin mo ang katarungan? Nais naming marinig ang inyong saloobin. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. I-like ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Ang inyong bawat tugon ay mahalaga sa amin. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-asa at pagmamahal.